Mga kabayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Nakapasok na po, nag-uumpisa na po ang 20 Congress, di po ba? At syempre po, may kanya-kanya na po silang committee na itatalaga po sa bawat senador. Ito po, pinag-uusapan po ito katulad po ng isang anchor o isang broadcaster na katulad po ni Karen Davila mga tambay ay kinu-question niya po si Senate President Chis Escudero bakit daw po ang isang napakalakas na committee ay makukuha ng isang baguhang senador katulad po ni Senator Rodante Marcoleta. Kino-question po ni Karen Davila bakit ang Blue Ribbon Committee ng Senado ay mapupunta kay Senator Marcoleta. Pakinggan po natin ang kanila pong diskusyon ni Senate President Escudero at si Karen Davila mga katamay. Ito po, umpisahan na po natin. I wanted to ask you before you move. Yes. If newcomer, Senator Marcoleta, no, who scored very strongly in the Senate race, but he's a newcomer, and I don't think historically a newcomer's ever been given the Senate Blue Ribbon Committee. No, I mean it doesn't mean he'll do a bad job, not at all, but it's a surprise to many that a newcomer is the chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, and some have said it was your way to essentially court and win over the Duterte bloc. What are your thoughts? How did that happen? Again, Karen, that's par for the course because I think these accusations were raised during the campaign for Senate presidency. Senator Marcoleta is not a newcomer. In the Senate perhaps, but not in the House. Nakasama ko si Senator Marcoleta nung nasa Kamara pa lamang ako. So he's been in Congress for quite some time. He's a litigator, he's a practicing lawyer, and I think neophyte or not, he will do a good job as the Blue Ribbon Committee chairperson and raise the flag of the institution through his stewardship of this committee. For me, Karen, hindi naman kapansanan ang pagiging bago eh. Hindi rin lamang yung pagiging matanda na. Pantay-pantay lang kaming lahat sa Senado. Bago man o luma, matagal man o ngayon lang. We are all senators elected by the people and we have one vote each. Hindi mas maraming boto yung veterano ha. Hindi kalahating boto yung bago at bata. We all have the same votes and I think it would be unfair to say the least na maliitin yung kakayanan nung bago, nung bata at sabihing mas may kakayanan, automatic yung mas nakatatanda o mas matagal nang nanilbihan. Okay, now your colleagues, no, you have Senator Mig Zubiri, who was former Senate President. I mean, he was ousted. You have Senator Loren Legarda, Lacson Soto. These are senior senators. You've worked with them, yeah, through several Congresses, and they're now in the minority. Would you want to change the situation and have them over to join the majority? Is that possible? No, Karen. In a democracy, you cannot dictate. In a democracy, you allow a free vote for them to decide freely. As you said yourself, the two former presidents, one of whom wanted to be the Senate President again, decided to be in the minority, and I respect that. I look forward to working with them. I look forward to engaging them with respect to the meaningful pieces of legislation we will be discussing and passing. Are you in speaking terms? I mean, this is quite personal, but I'm curious. Sure. Are you in speaking terms with Mig Zubiri and Senator Soto? Of course. We just had coffee last night at my office after session with Senator Soto. I greeted everyone on the first day of session. But Karen, my personal life is separate from my work life. Ang huli ko yatang naging kaibigan sa Senado na kaibigan talaga sa trabaho din ay si Senator Grace. Bago nun si Senator Noynoy. Sa Kamara, kami nila Senator Joel noon. He was a work and a friend out. Yan po mga tambay, ang talagang hindi matanggap po ni Karen Davila na
na maging Blue Ribbon, Senate Blue Ribbon po si Senator Marcoleta. Bakit kaya mga tambay hindi matanggap ni Karen mga tambay? hindi matanggap ni Karen na maging Senate Blue Ribbon Committee. Bakit kaya? Mga kabayan, kung ano-ano po ang sinasabi po ng ni Karen dito po kay Senator Marcoleta. Bakit kaya? May kinatatakutan kaya si Karen na imbestigahan po ng mga anomalya? Kasi ang trabaho po kasi pangunahin ng Senate Blue Ribbon Committee ay mag-imbestiga po. Mag-imbestiga ng mga katiwalian sa gobyerno. Kahit katiwalian po, kahit po korupsyon ng Pangulo ay pwede pong imbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Senator Marcoleta. Kinatatakot po kaya ni Karen na yung kanilang kaalyado o sinusuportahan umano ay maimbestigahan ng tinatawag niyang baguhan na senador? Mga kabayan, isang abogado, isang batikang abogado, tumanda na nga sa pagiging abogado. Ikukumpara mo pa kila Soto, kila Subiri, kila Senador Loren Legarda na hindi rin abogado, at hindi rin abogado si Tito Soto. At marami pa dyan na hindi abogado sa senador natin ngayon. Di po ba? At sinasabi nga ni Escudero, ni Senate President, ay matagal niya na kilala at nakatrabaho ang Marcoleta. Kahit pa po sa House of Representatives ay nakatrabaho niya na po si Senator Marcoleta. At hindi po matatawaran ang kakayahan ng Senador Marcoleta na matagal po naglingkod sa House of Representatives at talagang mahusay mag-imbestiga, mga kabayan. Dahil nga ito po isang practice lawyer, mga katambay. Batikang abogado. Pero pagdating po kay Karen Davila, ay hindi po natin malaman kung bakit po kino-question ni Karen ang pagiging Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Rolando Marcoleta. Bakit kaya? Dahil kaya baka maimbestigahan na sa Blue Ribbon Committee pagka meron pong kasi po karapatan po ng taong bayan, lalo-lalo po kasi ang interes. Ang pangunahin po kasi na tinutugunan ng Senate Blue Ribbon Committee ay ang interes po ng taong bayan. Interes po ng taong bayan. Pag po ang taong bayan po ang kumilos at nagreklamo at meron pong tatayong abogado ang taong bayan at irereklamo po sa Senado, lalong-lalo po sa pangunguna po ng Senate Blue Ribbon Committee, ang mga anomalya na gustong malaman ng taong bayan, ang sagot at pag-iimbestiga ng Senate Blue Ribbon Committee. Mga kababayan, marami po tayong malalaman dyan. At syempre po, sana gawin po ni Senator Marcoleta ang trabaho po para sa taong bayan, hindi po para sa protektahan ang kapwa niya politiko. Huwag po sanang magkaganon ang pangunahing layunin ni Senator Marcoleta. Ang sana pong pangunahin at prinsipyo ni Senator Marcoleta ay ang lagi pong pampubliko, kapakanan po at interes ng taong bayan, hindi po ng kapwa niya politiko. Kaya siguro po gigil na gigil si Karen, mga kababayan, dahil po siyempre meron po yatang pinoprotektahan ang kanyang si Karen, mga katambay. Baka meron pong pinoprotektahan itong boss o amo na lalong-lalo na yung mga may-ari yata ng meron yata dyan na may-ari ng mga istasyon, mga kababayan, lalo-lalo na yata yung nasa House of Representatives. Meron po yata dyan umano na pag-aari po yata ng mga istasyon nila. Hindi kaya, mga kababayan? At kailangan din kayang protektahan ang sinasabing kaalyado nila at yung sympathy ni Karen ay nahandon, lalong-lalo po sa pangunguna po ng isang senador o isang senadora na napakarami pong issue na kailangan pong imbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee. Lalo-lalo po yung corruption umano sa PhilHealth ng senadora. At meron pa pong pumutok ngayon na napakatindi po. Dapat po itong imbestigahan. Mga kababayan, iniintay na lang po natin yung ating po mga abogado na lumapit at talagang
isangguni po at mag-file po sila ng request para po imbestigahan ang ating po mga abogado. Nandiyan naman po yung magagaling nating abogado. Sila Sal Panelo, sila Topacio, si Atty. Topacio, sila Atty. Torion, sila Atty. Vic Rodriguez, di ba? Sana po pangunahan po nila ng reklamo po ay isampa po sa Senate Blue Ribbon Committee para po maimbestigahan po ang senadora. Lalong-lalo po yung pumutok po kay alias Rene na nagbabayad po ng milyong-milyong halaga para lang po sa sinasabing testigo nila, mga kabayan. At sana rin po mag-imbestiga rin po ang Senate Blue Ribbon Committee sa napakaraming korupsyon, issue ng korupsyon, mga kabayan. Lalong-lalo po ang ginawa po nilang 2025 o 2025 national budget at ang napakatindi po ng mga blanco na nasingitan daw po ito ayon kay Congressman Ungab at kay Atty. Vic na hindi bababa sa 241 billion according po sa kanila. At siyempre po yung flood control. Yung flood control po na napakaraming pera ng taong bayan na nalustay umano ng mga magna, mga tambay, nilustay nila ang pera ng taong bayan. Sana po imbestigahan din po ni Senator Marcoleta po yan ng Senate Blue Ribbon Committee ang issue po na korupsyon sa flood control at siyempre po ang issue ng isang damukal po, lalong-lalo po ang ating pinasok po nila na napakatagal na po, 3 taon na po tayong walang balita sa Maharlika Investment Fund. Sana po imbestigahan po yan dahil yan po yung interest ng taong bayan. Yan po kailangan malaman ng bayan. Malaman ng taong bayan yung interest, pera ng taong bayan ang ginagamit dyan sa Maharlika Investment Fund. Sana po iimbestigahan po yan ng Senate Blue Ribbon Committee. At siyempre po yung ginto, yung napakatinding ginto na reserve gold natin, ano na kaya nangyari doon? Sana rin po iimbestigahan din po sana ng Senate Blue Ribbon Committee yan. At siyempre po yung pag-transfer ng pera sa PhilHealth, mga tambay. Ang mga nagko-contribute po natin, mga kababayan, pera ng taong bayan, ay nailipat po ng napakaraming pera, billion po, na galing po sa contribute po ng ating mga kababayan sa PhilHealth, mga tambay. Ibang klase po itong gobyerno na ito. At nakakabilib po, no? Si Karen, ibang klase ka, Karen. Minamalit mo isang Marcoleta na isang batikang abogado at isang abogado. Ikukumpara mo pa doon sa mga datihan at mga senior na kuno. Kaya nga, ang sabi nga ni Senate President Escudero, pagdating sa Senado, hindi sila tumitingin kung ikaw ay bago at ikaw ay luma. Ang tinitingnan po dyan, syempre, yung majority. Meron po kasing pinagkakasunduan yan. May mga boto yan. At nakikita po ng karamihang senador ay nababagay po sa isang posisyon katulad po ng Senate Blue Ribbon Committee ay isang abogado. Mag-iimbestiga ka dyan sa korupsyon. Kailangan po dyan, di po ba gagamitan ng mga legal at kailangan dyan ay marunong at maalam ka sa batas. Hindi mo pwede ibigay yan sa isang Tito Soto at kay Loren Legarda, kay Laping Lacson. Kailangan, hindi rin pwede kila Bam Aquino yan. Hindi po ba? Kila Lito Lapid, hindi pwede sa ganun yan. Hindi po ba? Hindi nga rin pwede kila Bato yan, kay Senator Bato, kay Senator Bongo. Di ba? Kay Senator Robin Padilla. Hindi uubra. Kaya nararapat lang. At syempre, yung magkapatid na Ejercito o Estrada, hindi rin pwede. Dahil hindi sila maabogado. At yung magkapatid na Villar, di ba? Si Camille at yung isang Villar po, yung kanyang kapatid. Di ba? Mga hindi po abogado. Ilan lang po ang mga abogado dyan na po pwedeng humawak, di ba? Sila Cayetano, si Pia Cayetano, di ba? At ito si Senator Marcoleta, di ba? Si Chis Escudero, ayan, si Mick Subiri, isang abogado po yan. Di po ba? Yung magkapatid na Tulfo, hindi rin naman abogado. Kaya mabibilang mo lang po ngayon ang mga abogado dyan po ngayon sa 20 Congress na po pwede po talagang pagpilian para humawak po ng Senate Blue Ribbon Committee. Hindi po ba, Karen? Natatakot po yata si Karen at talagang minamaliit at ginagawang baguhan at parang walang alam. Humawak na isang major committee sa Senado
si Senator Marcoleta. Ibang klase ka, Karen. Ano ka ba? Mas magaling ka ba sa abogado? Isa ka lang broadcaster. Kung malitin mo ang isang Senator Marcoleta, ibang klase ka. Napaghahalata ka. Napaghahalata po si Karen na meron po yatang pinoprotektahan umano at meron yatang pinagtatanggol. Hindi kaya? Yan po ang klase ng mga media sa ating bansa, mga kababayan. Unbelievable ka, Karen. Mag-aral ka muna na abogasya bago mo questionin si Senator Marcoleta. Ibang klase to si Karen. Tuloy, nakatikim ka ng salita. Hindi mo kayang maliitin si Senator si Senate President Escudero dahil isa rin pong abogado yan, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, ang napakagaling na broadcaster, mga tambay. Napakagaling na media, si Karen. Talagang nakikita ang kanya pong pagiging biases. Ibang klase ka, Karen. Sana dumami lahi mo. Umano. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa ating po mga subscribers, maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Ingat-ingat po, mga kababayan. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya po sa inyong lingkod. Maraming salamat po. Shoutout po. Thank you po. Shoutout po Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany. Kingston 123 ng Hong Kong. Eric Hershio ng Canada. Jake Yahut 4531 ng California, USA. Si Julieta Celona ng Sydney, Australia. Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan. Si Jem Aris ng United Arab Emirates. Jovelyn Watanabe ng Japan. Ako si Pilam. Ani Joe. Teodorico Erguisa Jr. Si Arpel Villacorta. Wills Bubbles 5697. Rosalina RK Team 888. Michelle Yamaguchi Vlog at si Norma Garcia. At syempre po si Gay at Siena. Maraming salamat po sa inyo pong biyaya, mga kababayan. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po. At ingat-ingat po kayo, lalo po sa inyong mga paggawa, mga kababayan. At syempre po yung dasal at panalangin po natin, mga kababayan, na isama po natin sa ating mga panalangin ang pag-iingat po o maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, syempre po, at lalo po ang ating dating Pangulong Duterte na sana po ay madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at maingatan po sa kapahamakan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po, mga kababayan, sa mga panalangin. At muli po, mga kababayan, tayo rin po ingat-ingat, magdasal at manalangin po na tayo po hindi po tayo mapahamak. Maraming salamat po. Bye-bye. Ingat-ingat po.